malaking pera yun sa amo ko. So, kahit anong mangyari, kung hindi masauli yun, ako magbabayad nun eh. Aminadong kapos sa budget si Mang Willie, kaya nga hindi na raw natuloy ang pinapagawa niyang bahay. Pero di raw ito naging dahilan para angkinin ang pera. Nalawagan agad siya sa DZBB. Una kong naisip kasi, siguro kailangan to nung nakawala, hindi naman sa akin to eh. Natakot ako, may takot kasi ako sa Diyos. Abot-abot naman ang pasasalamat ni Ronald. Sa hirap ng buhay ngayon, hindi niya pinag-interesan na nakuhanin yung pera. Na alam naman natin na may mga matapat pa rin tao na tulad ni Mang Willie. Micaela Papa, nakatutok, 24 oras. Chika Minute! Nag-post ng sexy si Regine Velasquez para sa cover ng bago niyang album. Pero hindi raw ito approved sa fiancé niyang si Ogie Alcacid. Makichika tayo kay Nelson Canlas. Aliw na aliw ang fans ni Regine Velasquez nang mag-mini concert siya sa Taguig noong linggo para i-promote ang bagong album. Mga bakla, ito na yung bago. Ang lola niyo nagpa-sexy dito, oh. Bukod sa mga sorpresa niyang kanta, binulagan niya rin ang mga tagahanga sa ilang sexy pictures na kalakip ng album. Pang men's magazine daw ang dating. At ang kanyang fiancé na si Ogie Alcacid, tila hindi raw komportable sa sexy pics ng Songbird. Hindi niya type. Hindi niya type yung black and white. Gusto niya yung colored kasi mas balot daw ako dun sa colored. Ayaw niya sexy? Ayaw niya raw ng sexy. Pero maganda raw ako. Hindi, ayaw ko sa kanya. Ayaw lang niya. Hindi niya type. Sabi niya, hindi ko daw kailangan mag-ganun. So, okay. 22 days to go na lang, mag-iisang dibdib na sila ni Ogie. Hindi na nga raw makatulog ang Songbird. I'll be taping until December 10. Tapos, nag-set na ng date. After December 10, I'll rest. In time for the wedding. Kasi kailangan namin asikasuhin yung mga gifts sa mga ninong, mga ninang, mga ganyan. So, we have to do it. Siyempre pareho, hindi, tsaka dapat kaming dalawa yon. Hindi pwedeng ako lang. Bago sila'y kasal ni Ogie, may isang bagay raw na hinihiling si Regine. Bawal na siya umalis. Kasi panay ang hindi panay yung travel pa niya. Sabi ko, wag na siya mag-travel. Wala lang. Wala lang. Kasi malapit na yan. Nelson Canlas, updated sa Showbiz Happenings. Sa pagbabalik ng Chika Minute, Krista Kleiner magpupunta sa Amerika para sa mga posibleng Hollywood projects. Ano-ano kaya yon? Mamaya na yan, kaya tutok lang. Si Mike Enriquez, ang investigador ng bayan. Mga kapuso, meron pong nalunod na batang lalaki sa isang manong illegal na minahan sa Mabalacat, Pampanga. Wala pong nakalagay na kahit anumang babala o mga babala sa paligid ng malalim na hukay. Sariwang-sariwa pa sa alaala ng pamilya Nigdao ang malakim na kinahantungan ng 11 taong gulang na si Christian John nitong 29 ng Oktubre sa Barangay Dao sa Mabalacat, Pampanga. Tumawag yung anak kong isa. Ang sabi na lunod daw yung anak ko. Pagkakita ko, wala na talaga siya sa tubig. Talagang nasa ilalim na siya. Pero ang bata hindi sa swimming pool nalunod kundi sa isang di umano'y illegal na minahang pagmamay-ari raw ng isang Paul David. Bilog na malaki, malawak eh. Tapos marumi yung tubig. Talagang delikado kasi yung lupa. Malambot talaga. Ang sadyang nakababahala pa, wala man lang babala o bantay sa hinukay na minahan, kaya naman hindi na nakapagtatakang may iba na ring na-aksidente doon. May sinasabi silang may una nang nalunod doon, 11 years old din na babae, namatay din. Sa pagpunta ng investigador ng bayan sa lugar, kitang-kita ang malabundok na nahukay na buhangin. Nagmistulang malalim na lawa naman ang pinaghukayan. Wala rin bakas ng anumang babala sa lugar. Ayon kay Mayor Marino Boking Morales, illegal ang ginawang paghuhukay sa lugar. Hindi sila kumuha ng permiso doon sa illegal excavation at illegal quarrying na yon. Pinakordon natin yung area, no? And I have instructed the police force dito sa Mabalacat, more particularly dito sa Dao, to coordinate yung area na yon. Sisiguraduhin din niyang masampahan ng kaukulang kaso ang may pananagutan. I'm directing now the substation commander na dito na si Major Montero to look into it, no? So that
may sasampa natin yung demanda doon sa certain Paul David na yun. Aming sinadya ang bahay ni Paul David para hingin ang kanyang panig pero tumanggi siyang humarap sa amin. Base sa affidavit na kanyang ibinigay sa pulisya, ipinagkatiwala lamang daw sa kanya na mag-asawang piloteo na kasalukuyang nasa ibang bansa ang lupa. At imbis na minahan, fish pond lang daw ang kanilang ginagawa. Pero aminado siyang may mga hindi kilalang tao daw na nagmimina sa lugar ng walang pahintulot. Ilang larawan ng lugar na may nakapaskil na babala rin ang kanyang isinumite, taliwas sa aming nasaksiyan. Nasampahan na ng kasong imprudence at negligence o pagpapabaya si Paul David o David. Patuloy pa rin nating tututukan ang kasong ito. At habang walang matibay na aksyon, ito ang tinitiyak namin sa mga kinaukulan. Hindi namin kayo tatantanan. Susunod! Exclusive! Babaeng tinangkaw mo nung patayin ng 2 pulis, idinetalye ang kanyang malabangungot na karanasan. At ang bubuksang dolphin show sa Cubao sa Pasko, tinutuligsa ng mga animal rights group. Walang patid na pagtutok dito lang sa 24 oras.